We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Eden Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, panawagan nga untat biyahe sa isa ka transport group, wala ginugyunan sang koalisyon sang transport sector sa Western Visayas. Penalidad ipatuman sang LTFRB 6 sa mga mamonitor nga naguntat biyahe. Mga puso, samtang progresibo ang grupo nagpatigayon sa protesta, agon ipanawagan ang pagsuspende sa PUV Modernization Program. Yaring balita ang itutukan ni Kim Salinas, live ikan sa MacArthur Drive sa Distrito Sangharo. Kim, anong latest? Jert, Kate, Adrian, suportado sa mga transport leaders, operators kag drivers ang modernisasyon sa mga pampubliko nga salakyan. Rason nga wala ang mga ini nag-upod sa ginkasang transport strike upon untat biyahe subong adlaw. Normal ang biyahe sa mga pampubliko nga salakyan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mangin sa iban pa nga probinsya sa rehiyon sa pihak sang ginapatigayon nga transport strike sa NCR sang grupo nga malayang alyansa ng bus employees at laborers o kon manibela. Wala nagupod sa transport strike ang koalisyon sang transport sector sa rehiyon nga ginabugusan sang transport leaders, operators kag drivers, gani nangin masulhay man ang biyahe sa mga commuter. Wala man kay kagaina daw on time man ako nakaabot sa school. Sa subong sir, okay pa man ang pagsakay kag hindi man budlay. Sa ginpagwa nga unity statement sang No to Transport Strike Coalition, ila ginapahayag nga ginasuportahan nila ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa gobyerno. That's why nga kami, all support kami sa programa sang government for the implementation of the PUVMP. At the same time, willing ang amon nga mga membro pag-abot sang tiyempo nga scrappage program. Sunod sa grupo, masobra sa 600 ka operators sa rehiyon ang nagasuporta sa modernization program. Sa Bacolod City, sa Bailo untat biyahe, malipot nga Unity Caravan naging patigayon sang Bacon Incorporated. Masobra sin ka mga miyembro ang nagparada halin sa Old Airport padulong sa downtown. Apisar ka alyado sa Manibela, ginpakamaayo sa mga driver nga hindi magpasakop kag kalitan ang mga madamo nga pasahero sa pagumpisa sa mga aktibidad sa Mascara Festival. Sa monitoring sang LTFRB 6, wala pa sila may nabaton nga nagupod sa transport strike. Kung mayara man, padalan ini isang show cause order. Ang first offense is penalty ng 5,000. The second offense is penalty of 10,000 plus suspension sa franchise for 30 days. Ang third offense is fine of 15,000 and cancellation of franchise. Samtang nagtipon kay ina sa ngaga sa guwa sang opisina sang LTFRB 6 ang pila ka mga progresibo nga grupo. Singgit nila ang pagpaiway sang implementasyon sang PUV Modernization Program. Ang ining PUV-MP nga ginapatuman subong, isa ini ka peke nga modernisasyon bangod para lamang ini sa interes ang pipila nga yara sa kooperatiba, sa mga dalagko nga korporasyon, sa mga salakyan kag sa mga taga-bangko no nga gada benepisyo sini. Pero ang driver kag operator pati na ang commuters naton magaanto sa sini nga PUV-MP. Apang sunod sa LTFRB, madamo na sila sa ginhiwat nga konsultasyon sa diin ginaimbitar man ang nagkalain-lain nga grupo agud makuha ang ila opinyon. Dugang obra kag environment friendly ang pila sa mga rason sang pagsuporta sang transport o koalisyon sang transport sector sa rehiyon sa modernization program. Apang nagpasalig ang grupo
ang mangin bukas sila sa pagpamati sa mga stakeholders kung may matalupangdan nga problema sa implementasyon sa PUVMP. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Mga puso, plano naman sa nagrense OFW na patay sa Israel ginpatpat sa sining mga himata. Cadiz City Local Government Unit sa Negros Occidental nagpangako naman sang bulig. Yaring balita ang itutukan ni Eileen Pedreso. May plano pa kuntani nga magpauli sa ilabalay diri sa Cadiz City, Negros Occidental si Loretta Alacre, ang OFW na isa sa mga napatay sa Israel. Ang ini nga kusina sang balay ni Loretta, ginpapalapad pa kung sadiin siya kuntani magaselebrar sang iya ay ka-50 nga kaadlawan sa iya nga natalana nga pagpauli. Excited pa tani ang pamilya sa iya pag-abot bungod 2015 pa, nila ulihinga na upod ang himata. Masubo para sa ilang imbis birthday. Haya ni Loretta diri mismo sa ihabalay ang ginapreparahan sang pamilya. Gusto gid namon nga mga dala di sa kay waay man para nga makita gid sa namon, ma'am. Kay pila-pila man katuig nga waay namon sa makita. Pagbulig sa pamilya ang gindedikara ni Loretta sa iya pagkabuhi sa kalibutan. Gani masakit para sa iya kahinablusan nga batunon ang nadangatan sang ila ginakabig ikaduha nga iloy. Halos tanan gihatag ya sa amon, sa utod ya, sa mga hinablos ya. Hindi pagkikyapon namon mabaton, wala na sa. Walang gayagin ko na katama. Kaangay sa pamilya Alacre nagalaom ang mga kasimanwa ni Loretta nga tigayon nga mapapauli sa pungsod ang iya sini nga bangkay. Suno sa iya mga abyan sa Israel nga nagapakig-angot sa pamilya, nagapabilin sa morgue sa Israel ang bangkay ni Loretta. Ginahulat man ang resulta sang autopsy sa bangkay sini. Samtang ginkumpirma sang utod sini nga ang operasyon ni Loretta ang nangin palatandaan sa pagkumpirma sang iya bangkay nga na-recover sang kapulisan. Hambal sa mga asang pulis sa iya amiga nga naghatag to sang picture na ni Loretta nga na muna te sila yung sang pulis kuno kun ano may operasyon te nagambal man nga may ara. Nagpasalig naman ang Cadiz City LGU nga magabulig sila sa pamilya Alacre sa tiun nga magabot na ang bangkay. Samtang nakahatag na sang kabugusan nga 40,000 pesos nga cash assistance ang DSWD-6 sa pamilya Alacre. Maghahatag man ang ahensya sang 10,000 pesos nga burial assistance kung mag-abot na ang bangkay ni Loretta. Upod Geruel Wanggoy, Eileen Pedreso. One Western Visayas. OWA 6 kag Iloilo peso gina-verify ang impormasyon nga may isa ka Ilongga OFW sa Israel nga gin-abduct. Samtang isa sa 23 ka OFW nga napakig-angutan na sang Iloilo City OFW Help Desk nagpahayag nga luyag sini nga magpauli sa pusod. Ini ang tingob nga puweras nga gintutukan nanday Zen Kilantang kag John Sala. Ginpahayag sang Iloilo Public Employment Services Office nga may nagkontak sa Bulig Ilonggo Migrants Desk na tuhoy sa isa ka Ilongga OFW nga ginapangita matapos nga ginaaligar, ginabdak sa padayon nga gyera sa Israel. Nagpaiway ang peso nga maghatag sang detalye kung sino ang nagpakigangot sa ila kag kun tagadiin ang OFW samtang padayon pa nga gina-verify ang impormasyon. May nagtawag sa amon nga apektado ang magbugto o kung magutod duha ka bilog, ang isa safe na siya, ang isa gin-abduct. But we still have to validate that kay nautod ang communication and we are trying to reach sa naghatag sa information pero hindi namon ma-contact na, no? So we are trying to validate and make a follow-up sa amuran nga sitwasyon sa magutod. Ginpahayag naman sang OWA Region 6 nga wala pa sila sang may nabaton nga reklamo halin sa pamilya sang OFW na tuhoy sa nasambit nga impormasyon. Once, ma'am, na nag-report ang family here sa office, ini-endorse namin siya sa embassy natin, ma'am. Sa 140,258 ka mga OFW nga taga-probinsya sang Iloilo, 194 diri ang naimbentaryo nga nagatrabaho sa Israel. Gina-validate pa ang kahimtangan sa mga ini. Sa mga OFW naman, tumandok sang syudad sang Iloilo nga napakig-angutan na sang OFW Help Desk, isa lang sa ilang nagpabutyag nga luyag sini magpauli sa Pilipinas. As she narrated that she is
1 hour away from the bump area. And hambal yan, no, gusto yun na lang puli kinakulbaan sa. Nagpasalig naman ang Iloilo City Government nga buligan ini sa tion nga makapauli na sa pungsod. Ang ayuya lang sa amon is makaubra sa dayon. Kay gaubra sa hotel, no, international hotel lang yung ginaubrahan. Ang ayuya man at least dahil same level hotel yung ubrahan. So subong no gina-refer na sa companies nga gusto yung ubrahan kag ginaset naman sila for interview as soon as makabalik sa din. Sa karon may 23 na ka mga OFW sa Israel nga napakigangutan sa Iloilo City OFW Help Desk. John Sala. Zen Kinantang, One Western Visayas. Sa iban pang balita, wala na dayon ang kuntani pagbukas ng Hibaw-an flyover kahapon. Sunod sa DPWH 6 Nobyembre ang target completion date ng flyover. Apang ginhingyo sang ahensya nga kung mahimo sa kontraktor nga matapos inigilayon agod mapaagyan sa mga motorista umpisa kahapon apang wala ini nalabot. Ginpahayag sa DPWH nga ang malaing nga tiyempo ang nangin rason sa pag-atrasar sa proyekto. Bangod sini maga-extend pa ang konstruksyon sa Hibaw-an flyover kag ginalauman nga mabuksan sa Nobyembre 15 sini nga tuig. Ito nga commitment nga October 15 i-open ta sa traffic. Hindi na siya nga completion sa bilog nga structure ang aton lang himuon nga mapagyan sa traffic ang babaw. Kaya ang dalom naton nga mga approaches, ang dalom naton nga carriageway, may problema kita na sa Roday to Brain. That's why we are fast-tracking the completion of both approaches. But it is very unfortunate nga hindi mayo ang tiyempo and gin-extend naton subong maybe by November 15 matapos na ginato lang. Nagahilay nga poste kag nagalaylay nga kable ginareklamo sang mga nagalabay sa dalan sakop sang barangay Quintinsalas, Haro. Mga motorista nagalikaw na lang sa kakulba nga matumbahan. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Ano man nila, tikon man nila kung pabaratis mga Manila bla makayo naman nila ang kwan. Kayo adon nila kag kung ano gid man sila. Mulang na para hindi man ang mga tao ga perwisyo man. Hini ang panawagan sa pila ka mga driver ka motorista nga nagalabay sa sining nga dalan sakop sa barangay Quintinsalas, Haro. Ang ilang ginareklamong nagalaylay nga kable sang kuryente nga nagahilay nga poste. Hulyo subong nga 2023 sa naghilay ang poste, rason nga naglaylay man ang kable nga nagaangot diri. Ang driver nga nagabiyahe isang sining nga jeep nga Haro Licod adlaw-adlaw gid nga nagalabay sa lugar, ginakulbaan man nga basi matumbahan. Kani nagalikaw na lang ini kag sa pihak nga lay nagalabay. Nakulbaan man ko kung magpropondo kung magparking kada blang matumbahan ka lang golpe. Saksi man kuno ini sa nakasangit sa kable ang naglabay nga truck sa nagligad nga semana. Naligad na agyan ka truck ning mga wiring niya mo. Tama ka no board karapaksi. Ang delivery rider nga si Ronnie nagadasig na lang kuno maglabay lapit sa poste sa kakulba nga siya ang matumbahan. Ito siyempre mas delikado man. Ito limbawa tayo hindi wala magina pangayo basi tumumba siya gulpe. Kudugay naman na di. Nakumpirma sang news team nga ang poste ginapadagiyahan sa isa ka telecommunication company. Ang electric distribution utility naman nagpasalig nga nakaschedule na nga isla ng poste apang sa karon maginahitso pa nga mga dokumento. Ginpadulungan sa news team ang opisyales ng barangay kung di padabot ang reklamo apang wala sang tawo sa barangay hall. Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, One Western Visayas. Highlights na mga pugso. Pagpaiway naman sa signal jamming para sa highlights sa Masara Festival ginaduso ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa NTC o National Telecommunications Commission. Grand Coronation Night sang Miss Bacolod Mascara 2023 karon na sa gabi. Yaring balita ang inutukan live na Iling Pedres gikan sa USLS Coliseum. Lynn, anong latest? Adrian, anong kaadlaw antes ang highlights ng Mascara Festival ginsiguro sa LGU nga magluwas sa kasadyahan, handa na ang selebrasyon para sa sining nga tuig. Naanda na ang pagpatuman ng signal jamming o kontemporaryo nga pag-shutdown ng signal sa mga mobile phones sa paghiwat ng highlights ng Mascara Festival, ilabi na kung magbisita kung magtambong ang presidente kag iban pa nga matag-as nga opisyales. Ini nga inisyatibo sa masami nakabaton sang madamo nga reklamo.
Gani subong nga tuig, ginaduso sa Bacolod City LGU nga ipaiway ang signal jamming. Ginahitso na sa kapulisan ang kahandaan sa seguridad kag kun may posible seryoso nga threat. If it's not really a security issue, sili ko ganing sa ilaw, if we can do away with it. Pero sunod sa alkalde, posible nga may pagbago sa schedule ng presidente. Ang time pagbalik, I think, is somewhere between the last day man. No? Saturday or Sunday siya magbalik. What I know, the First Lady is not joining the trip, so she will be here. Samtang abiso sa mga motorista, nagsugod na ang pagpatuman sa road closure sa Lacson Tourism Strip kung sa diin ipahamtang ang 6 ka stages. Ang BS Aquino Drive tubtub 19th Street kag North Capitol Road ang pasiraduhan umpisa 5 a.m. subong adlaw tubtub 7 a.m. sa October 23. Ang 19th Street naman tubtub 2nd Street kag South Capitol Road ang siraduhan adlaw-adlaw humalin alas 3 sang hapon tubtub alas 4 sang kaagahon. Samtang all set na ang University of St. LaSalle Coliseum para sa Miss Bacolod Masquerade 2023. 15 ka mga linay ang magapaindis-indis agud makuha ang corona kag grand prize nga 150,000 pesos kag motorsiklo. These 15 girls are going to give the crowd a good show later. As the capacity of the Coliseum is about 5,000 to 6,000, so maximize naman. Magaserbi nga host ng pageant si GMA Sparkle Artist, si Janina Chan. Ang mga madaog ang mangin tiglawasang syudad sa nagkalain-lain nga national kag international competitions. Samtang sa Huwebes, October 19, alas 5 sang hapon, makaupod sa Kapuso Mall Show si abot kamay na pangarap star Jillian Ward, upod Sunday Ken Chan kag Jeff Moses sa Ayala Mall's Capitol Central. Sa Domingo, October 22, magapasadya sa mga Bacolod noon ang TikTok clock host na Sunday Jason Gainsa, Kuya Kim, kag Pokwang sa Kapuso Fiesta sa Bacolod City Public Plaza. Adrian, mga kapuso, sa karon ready na ang stage diri sa University of St. LaSalle Bacolod para sa Miss Bacolod Masquerade 2023 diri or karon sa gabi. Adrian? Sinoyhan, maraming salamat Aileen Pedreso. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 16 anyos nga lalaki patay sang maimbolbar sa Rambol sa Barangay Rizal, Palapala 1 sa Iloilo City. Pulis nga ginatudlo nagtiro sa biktima, ginpanginwala ang akusasyon batok sa iya. Si John Sala nakatuto. Ginbawian sang kabuhi ang 16 anyos si solterito nga si alias Nonoy matapos ginapasuni na tiruhan sa Barangay Rizal, Palapala 1 Sabado sang gabi. Sa investigasyon sang kapulisan nag-inom-inom sa siwol ang biktima upod ang 7 ka mga abyan nga lunsay mga minor de edad sang ginsulong sang 15 ka mga kalalakihan. Una na nakasugtan sang magtimbang nga grupo sa social media nga magakitaay sa lugar. Nag-initay ang magtimbang nga grupo kag nagrambol. Natabong rambol sa tumang mismo sang balay sang pulis nga assign sa Guimaras Provincial Police Office. Nagguay ni para kuntani magtambaga. May pilaman ka mga saksi nga nagpahayag nga masobra isa kalupok sang pusil ang ilan nabatian. Ginapasuni nakita ang pulis ang ginatayaan sang pusil ang biktima. Patawag naton ang mga witnesses, so naging kuhaan naton statement, and then na naton kuha kita sang sang ebidensya nga involved ang pulis. Nagpaiway nang magpa-interview ang ginareklamo nga pulis apang suno kay Jimeno, ginpanginwala siniyang mga alegasyon batok sa iya. Yara subong sa kustodiya sa Police Station 1 ang ginareklamo nga pulis kag 2 ka mga minor de edad nga ginatudlo imbulbado sa rambol. Aminado man ang tiyo nga kabahin sa isa ka grupo ang biktima. Mabuot man galingan mo na intralas sa mga grupo. Masami problema sa barangay ang kinagamo sa tunga sa mga pamatanon gani nagmando ng alkalde sa syudad sa Iloilo nga hugot nga ipatuman ang curfew for minors. We have to be very strict with the curfew for minors. The ordinance has been there for a long time, but I think every once in a while we need to be reminded nga kinahanglan is stricto gid ang implement. Apang pagklaro sa punong barangay sang Rizal, Palapala 1 nga masamilang ginahimo nga battleground ang iya barangay. Ang amon niya barangay, amon na imong laring site, dili sila igabuksing sa amon nga barangay.
Nagpanawagan naman ang barangay officials ng Rizal Palapalado sa mga ginikanan nga bantayan ng ilang mga kabataan. Dapat sini ang mga ginikanan gid amo ang una sa panimalay nila nga magabantay sa kabataan nila. Upod kay Hans Discieto, John Sala, 1 Western Visayas. Padayon nga ginabulong sa ospital ang 41 anyos nga lalaki matapos nga gintiro sang mangunguma nga nagarenta sa iya talamnan sa barangay Hemomua, Agahon sa Pasig City. Igo sa dughan, siyan kag paa ang naagom sang biktima nga ginkilala kay Bobby Matukan. Suno sa kapulisan, yara sa iya talamnan ang biktima sang ginkadtuan sang sospek nga ginkilala kay Alwen Padoga, 40 anyos, kagintiro sa makapila ka beses gamit ang .45 caliber pistol. Nagagwa sa investigasyon nga hiligot anon sa renta sa duta ang rason sang pagpaniro sang suspetsado bangod na hadlok ini nga mapahalin sa talamnan apisar na settle na ang bayranay sa renta. Preso sa Pasig City Police Station ang suspetsado. Suno sa kapulisan, desidido ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso batok sa suspek. 3 ka persona ang patay sa separadong nga aksidente sa Banwas sang Dumalag, Capiz, kag Sipalay City, Negros Occidental. Si Kim Salinas nakatuto. Ginbawian sang kabuhi ang duwa kasakay sang motorsiklo sa aksidente sa Santo Angel, Dumalag, Capiz. Sa investigasyon sa kapulisan, pag-abot sa kurbara nga bahin sang karsada, nakabunggo sa poste ang motorsiklo sa mga biktima kag nahulog sa talamnan. Ginapangayag madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo kag padandog ang karsada bangod nagataliti. Nakaangkon sang patal nga pila sa ulo ang 31 anyos nga driver nga si Noe Adyo kag ang 15 anyos nga Mack Riders ni. Gindala sa ospital ang duwa apang gindeklarar nga dead on arrival. Nagahapa na sa karsada ang biktima nga ginkilala kay Harold Francisco, residente sa barangay Bakungayan, Hinobaan, matapos aksidente nga malapakan sa ginasakyan man sini nga truck nga may karga nga scrap sa barangay Mambaroto, Sipalay City. Sa investigasyon sang kapulisan, nawad-an sang preno ang 6-wheeler truck pag-abot sa dulughugon nga dalan. Diri kag naglumpat ang biktima. Unfortunately, nasagasaan siya sang right rear na guma sang ginadrive nila nga dump truck wherein approximately 4 to 5 tons ang unod nga scrap. Gindeklara nga dead on arrival sa ospital ang biktima. Ginkostorya sang Sipalay City Police ang driver sang truck nga si Riesti de la Peña. Apang sunod sa kapulisan, wala man sang plano ang pamilya sa biktima nga magpasaka sang kaso batok sa iya. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, Bauperte, ginapasunig gabunan nga kawatan sa downtown na dakpan sa kapulisan. Sospek at gwardiya, nagpukotay pa. Yaring balita exclusive. Sa sining CCTV footage, makita ang maksyon nga pagpukotay sa sining gwardiya kag lalaki ang ginapasunig kawatan sa isa ka grocery store sa downtown area sa Bacolod City. Ang kausa, pagkuha sa kawatan sa isa ka karton sang shampoo kay ilimnon. Sulod sa gwardiya, gindala sini pagwa ang mga items. Nagdepensa pa kuno suspect nga mabalik pa siya sa sulod, kag may baklon gani wala sang dapat kabalakan ang gwardiya. Tapos ang balsa sir nga ibayran ko man niya. Bayran mo ton sagwa. Kung ginabayaan ko lang sa sir, kung magsulod sa kay way man sa sir siyang ginakuha mo. Po ari nga time kita ko gid siya. Aminado ang gwardiya nga mas dako ang lawas sang suspect apang ang iya panindugan himuon sang itsakto ang trabaho. Blakan ko sa sir kag gitumba sa may tunga ang kakasyer. Suno, sa isa pa kay empleyado, hindi ni first time nga nangawat ang suspect sa Balaligaan. Nakita man ni Santo sa CCTV kag may bit-bit pa nga patalom. Tapos yun gumigo ang guard, makuha yung guard, madala na sa backpack. Ang una yung nakuha nga shampoo. Kapila na sa manakban kaya susubong lang sa nano. Preso na subong suspect nga si Salmino Grijaldo Jr. Ginako sini nga nangawat siya sa Balaligaan. Gidungangan man doon nila to. Nung wala kang ito, anong intensyon mo nung ako nagkuha matulong ako? Kaya bago na ni bulong, lo kay go baga ako na no. Desidido ang tagdumalahan niya pasakan sang kaso ugod madudlaan na kay hindi na magliwat pa. Sa karon, ginapadala man sa kapulisan ng cross-matching agud matubod kung may iban pa ini nga kaso. Ginabisuhan naman ang mga may baligyan nga mangin alerto ilabi na subong nga Maskara Festival kung sa diin ginalauman nga magdata ang magkawatan sa syudad. May monitor kita ng development ng mga kawatan ng ginatili subong sa area kasi celebration sang Maskara. So hindi lang pulis ang augmented, pero yung kawatan ng augmented. Opo, Jiril Casillo, Adrian Prieto.
1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang malain nga tiyempo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility apang magapadayo ng maulanon nga tiyempo sa pila ka bahin sang pungsod. Bangod giyapon ini sa trough sang low pressure area, localized thunderstorms kag northeasterly surface wind flow. Base sa datos sang Metro Weather, posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Guimaras kung sa din may tsansa sang mabaskog nga ulan. May mga pag-ulan man sa pila ka bahin sang Negros provinces kag sa pila ka bahin sang Luzon kag Mindanao. Suno sa pag-asa, posible sa mga masunod nga adlaw o kun semana, ideklara na ang pagsulod sang amihan. Depende kung magpadayon ang pagluntad sang hangin halin aminhan sidlangan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mapugso magtuon kag mag-angkon sang income sa kawayan sa bulig sang mga eksperto. Ining pinaagi sa 23rd Bamboo Training and Seminar nga ipatigayon sa Antipolo City sa Palabuton nga Sabado, October 21. Ang kawayan ang isa sa mga pinakamapuslanon nga tanom sa aton palibot. Ini ang sabat sa mga kinahanglanon sang tawo pareho sa pagkaon, panapton, pati ilisaran. Sa karon, isa man ini sa mga ginagamit nga construction materials sa pagpatukod sang balay, payag kag iban pa. Madasig ini magtubo kag kung ma-harvest na gani, mas nagadamo pagid. Nagapugong man ini sa soil erosion, gani pwede sining mapahagan-hagan ang epekto sang kalamidad. Kag magluwas nga pwede ini maggamit sa landscaping, ining may kapasidad man nga magsuyop sa carbon dioxide sang 400 kapilo. Kag nagaproducer man sa oxygen nga may 35% nga kadamuon sang sa mga kahoy sa kagulangan. Hashtag Certified Girl Dad si Love Before Sunrise star Dennis Trillo sa iya baby girl. Sa Instagram, kin-share sang wifey sininga si Jeneline Mercado ang adorable photo ni Dan. Suksok ang baby carrier. Happy naman si Dylan o puro niya dad. Napabilibang netizen sa on-the-spot duet ni The Voice Generations coaches Julian Cedric Agstel sa episode kagabi sang show. Napilitan ng duha nga mag-sample matapos nag-request ang fans. Habang may buhay ang ginduet sang duha, nga mo man ang ginkanta sang Aliana Trio. Mga kapuso, mas nagainit pa ang mga eksena sa maging sino ka man. Ang pagpakilala ni Nino bilang si Monique, mabaton bala ni Carding. Handa bala siya nga tubangon ang mga konsekwensya. Sa mas nagadamo pa nga kaaway ni Carding kag Monique, sino ba lang bago nga makilala nga kaapin. Inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man. Sa GMA Talababad pagkatapos ang 24 oras. Ikatlo nga semana sang NCAA Season 99 Men's Basketball na agaw sang Mapua Cardinals ang pagpanguna sa team standings sa LPU Pirates. Sa match-up sang top 2 teams sa tournament sang Sabado, ginluto sang Cardinals ang Pirates para mapasanyog ang record sini sa 6 kadaog kag 1 kapyerde. Nagapangadua naman ang Pirates nga may 6 kadaog kag 2 kapyerde. Pangatlo ang San Beda Red Lions nga may 4-2 win-loss record. Samtang pata sa pang-apat nga pwesto ang Benilde Blazers, JRU Heavy Bombers kag EAC Generals nga may pareho nga may 4-3 win-loss card. Padayon naman nga nagapangulihi ang defending champion nga Letra Knights nga wala pa sang dinagan sa 7 kahampang. Samtang bantayan naman alas 2 buwas sa hapon ang Sambua sa tunga sang Perpetual Altas kag San Beda Red Lions. Ini ang pagasundan sang enkwentro hanay sang LPU Pirates kag JRU Heavy Bombers. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page.
Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man magbisita, kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 70 days na lang, Pasko na. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginasalamat sa padayon nga pagtutok. Ako naman si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.